umaga po sa ating lahat. Mga kapatid, tayo po lahat ay tumayo at mananalangin po tayo. Atin po muna ipikit ang ating mga mata at atin po alalahanin ang pag-ibig na Diyos sa atin. Aming Amang nasa langit. Maraming salamat po sa lahat po ng mga binaya, pagmamahal, Panginoon, at laging gabay mo sa amin sa aming araw. Lord, marami po mga pagsubok sa buhay. Ngunit alam namin, Lord, nakasama ka po namin, Panginoon, sa lahat ng sandali ng aming buhay, Panginoon. Lord, ikaw po may dalang ng lahat. Sa umaga po ito, mula po sa simula, hanggang po sa pagtatapos, ikaw lamang po ang aming sinasamba. Ikaw lamang ang aming pinapupurihan, ang Diyos ng mga Diyos. Salamat po sa pagmamahal, sa kaligtasan. Lord, dinadalangin po namin na basbasan po muli na more anointed sa mga worship, sa instrumento, ang magsasalita, Panginoon. Bigyan mo siya ng word na galing sa iyo at dahil po namin sa aming patuloy. Tulungan niyo po kami maipamuhay po namin ang lahat ng mga namin namin. May nakakikita o wala. Lord, hindi po makapunta pa rito at sa aming mga patuloy, Panginoon, gabayan mo kami muli. At ang mga nandito mga anak mo, Lord, bless na po kami lahat, Panginoon. Ikaw lamang ang pinagpupulihan, pinasasalamatan, at lahat po ng ito, Lord, ang magsasalita, Panginoon, salamat sa Kanya. Ang lahat ng ito, Lord, ay aming dinadalangin may panangaling, papuri at mataas ang pagsamba sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Batiin naman po natin ang ating mga kapatid. Good morning. Pinagpalang umaga sa iyo, kapatid. Nais ko pong basahin yung word ni Lord sa Psalms 24. Lift up your heads, you gates, be lifted up, you ancient doors, the King of glory may come in. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads, you gates, lift them up, you ancient doors, that the King of glory may come in. Who is he, this King of glory? The Lord Almighty. He is the King of glory. Amen. Can we clap our hands to the Lord? Thank you, Jesus. As we lift our hands to you, O Lord, we ask that you open our hearts, O Lord God, to welcome you in our lives. Amen. Welcome the Lord Jesus in our hearts, in our lives. For He is the only one, our Savior, our Redeemer, and the one who can only change us. Naniniwala ba kayo? Lahat tayo nababago ni Lord. Amen. We have all different types of struggle. Lahat tayo mayroong ipinagpe-pray kay Lord. But as we sing to the Lord, let us glorify His name, because He deserves all the praises and the glory. Amen. Thank you, Lord. Let's sing to the Lord.
Feel the presence of the Lord in the midst of us. Speak the name of Jesus. Can you say Jesus? Jesus. 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 Speak of His name. Because He has the power to heal us. He's the only one who has the power to bless us, to change us, to relieve us from all fear, anxiety, depression, poverty. We speak of His name, the greatest name above all names. Amen. Thank you, Lord Jesus. You sing to the Lord. Give your hands to the Lord. Open your hearts. Feel His presence. I just wanna speak the name of Jesus.
To the King of Kings.
name of Jesus, kung may karamdaman, kung may anxiety, kung may problema, isama niyo ang banal na pangalan ng Panginoon. In the name of Jesus, lahat ay yuyuko. Because the name of Jesus is a name above all names. His name is above sicknesses and diseases. His name is above poverty and lack. Ang may problema sa relasyon, siya rin ang ating solusyon. He is a sovereign and almighty God. And He loves us so much. Amen. Mas natin ating harang kamay. Sabihin natin ating pananalig sa kanyang mga salita. Ang salita ng Diyos. Nagliligtas. Ang salita ng Diyos. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos. Nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos. Nagpapala. Sabihin natin, today, I receive the blessings in the world. One more time, today, I receive the blessings in the world. In Jesus' name, amen. You can open your Bible. So, tumahay kayo sa white screen sa pagbasa ng salita ng Diyos. Romans 6, 1-14. Ano ngayon ang masasabi natin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para lalong madagdagan ang biyaya ng Diyos? Aba, hindi maaari. Namatay na tayo sa kasalanan, kaya hindi na dapat tayo mabuhay para rito. Hindi nyo ba alam na noong binautismuhan tayo kay Hesus Kristo, nanganganuban ito na kasama tayo sa kanyang kamatayan. Kaya noong binautismuhan tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya. Kung paano binuhay muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamuhay sa bagong buhay. At kung nakasama tayo sa kanyang kamatayan, tiyak na mabubuhay tayo muli tulad ng muli niyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinauna sa krus kasama ni Kristo para mamatay. Kaya hindi na tayo dapat alipin pa ng kasalanan. At kung namatay tayong kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay din tayo kasama niya. Sapagkat alam natin si Kristo ay muling nabuhay at hindi na muling mamamatay, wala nang kapangyarihan sa Kanya ang kamatayan. Minsan lang siyang namatay para sa kasalanan ng mga tao at nabubuhay siya ngayon para sa Diyos. At dahil na kay Kristo Jesus na kayo, ituring ninyo ang inyong mga sarili na napatay na sa kasalanan at nabubuhay para sa Diyos. Huwag na ninyong pagaringin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan para hindi na ninyo sundin ang mahasamang hilig nito. Huwag na ninyong gamitin ang alinmang bahagi ng inyong katawan sa paggawa ng kasalanan. Sa halip, iaalay ninyo ang inyong sarili sa Diyos bilang mga taong binigyan ng bagong buhay. Ilaan ninyo sa Diyos ang inyong katawan sa paggawa ng kabutihan. 14. Sapagkat hindi na dapat maghali pa sa inyo ang kasalanan dahil wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Let us pray. Ama, magpahayag po kayo. Salamat sa iyong mga salita. Mabuksan po ang puso ng bawat isa at magkaroon kami ng pagbabago, magkaroon kami ng paglago sa ugnayan sa iyo. Banal na Espiritu, sa aking kawalan, kayo po ang magmumura sa aking pagkasalita. Na
naisin ko lang ay maging aprobado ako manggagawa mo. Kaya masunod na rin yung kalooban mo. Sa tulong ng Banal na Espiritu, binabalik ko pa sa lahat. Ang luwalhati sa pangalan ng Jesus. Amen. Marami na tayo mag-apo. Kamayan natin ang bawat katabi natin. Sabihin natin, I love you with the love of the Lord. Sabihin natin sa Panginoon. Okay. Kung nakatandaan ninyo, nung huli akong tumayo dito ay ang tinuro ko yung Romans 5. Sapagkat ang aklat mo ng Roma ay kumain tulad natin ay para bang ito ay isang kabuuan ng pag-introduce ng gospel. Pag-introduce ng Panginoon at ginamit sa San Pablo para ihayag ang kaligtasan. Kung kaya mapapansin natin, yung sa Romans, nakataba yung Romans chapter 1 verse 16, hindi ko kinahihiya ang banal na salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos o the gospel ay may kapangyarihan magpalaya sa tao. Yung chapter 3 ng aklat ng Roma ay tungkol sa kalagayan ng tao. Na we are all sinners. At dapat maparusahan ang kabayaran sa mga makasalanan ay kamatayan. Pag lumiban tayo sa aklat ng Roma sa chapter 4, makapansin natin doon, especially in Romans 4:25, si Kristo ay nalugbo, pinatay, at sa kanyang muling pagkabuhay, tayo itinuring ng Diyos na matuloy. Sapagkat ang kasalanan natin ay binayaran na, siyempre. Inakon niya ang lahat ng kasalanan. Romans 5. So, ibig sabihin, hanggang chapter 4 ay kabuuan na tayo ay born again. Sapagkat may umako na ng ating mga kasalanan at wala iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. At yung chapter 5 na natangkok siguro 3 weeks ago ay nagturo, ako'y minsan ay nagturo dito, ay yung kapakinabangan o the package of benefits for a Christian like us. Yung mga benepisyo ng taong na kay Kristo na. Benepisyo ng mga taong nakaranas na ng kapanganakan muli. And briefly, I will cite the 4 items na mga benepisyo. Una, wala na tayong away sa Panginoon. We have now peace with God. The war was ended between us and God. Secondly, we have now access to the grace of God. Malaya na tayong lumapit sa Diyos, hindi na lang sa mga propeta. Diretsuhan ang bawat isa sa atin na pwede na humingi sa Diyos. We have now a direct access to the Father through the Lord Jesus Christ. And number 3, ay meron tayo na merong what we call is preview of the future glory na makakasama natin ang Panginoon. Sapagkat darating mo ng Panginoon, ay tayo ay kasama. And 4, ay yung glory in tribulation. Kahit may pagsubok at waling, it has a purpose. Alam nyo sa panahon ito ngayon, grabe. Hindi gera sa Iran. Sa Israel. At the versus Hamas. At alam naman natin, ang Hamas ay nakusupply ng armas dito sa Iran. At kung titignan natin, we are really living in the last days. Na kung saan mananabik na ang mga tao
Ina-allow din niya for a purpose para malamig ang tao sa kanyang pagdarating na rin. Amen. So, may kita natin, mayroong tinatawag na domino effect yan. Tataas na naman siguro itong mga bilihin natin. Sapagkat apektado naman yung black gold, yung tinatawag na crude. And this letter of Paul to the Romans ay ginawa niya nung panahon nung ang church ay persecuted. Panahon ito ng paghahari ng Emperador Nero. Siya ang highest or sovereign ruler ng Roman Empire. At kung saan ang panahon yun ay grabe ang persecutions. Ang mga Kristiyano ay pinapatay, ginagawa ng poste, ginagawang kandila sa lansangan. Gayon po kalupit ang dinanas nila. Sa kabila ng lahat, ay itinuturo pa rin ni San Pablo ang malalim na pananalig sa Panginoon. Itinuturo pa rin niya ang kabanalan sa kabila ng gayong sitwasyon. Okay. Tinatapok sa Kapitulo 6 ng Roma, yung binasa natin, ang pagbabago, that change na ginawa ng Diyos sa buhay ng mananampalataya habang tayo ay lumalago sa pananampalataya. Sa ating mga panahon, applicable po ito. At nabubuhay ganito sa ating kapanahonan na kinakailangan tayo ay lumagog sa pananampalataya. Para maunawaan natin ang pinapahayag ni San Pablo sa ating pag-aaral ngayon, dito sa chapter 6, verse 1 to 14, ay balikan natin ang pinagkukunan niyang pundasyon ng kanyang mensahe dito sa Kapitulo 6 na ito. At ito ay nasa huling 2 talata ng Romans 5. Balikan natin. Dito umuot siya kung paano nabuo itong kanyang mensahe sa chapter 6. Basahin natin, Romans 5:20 to 20. Ito ang 2 huling talata sa Roma 5. Kaya dito ang pundasyon. Babasahin po natin. Verse 20. Romans 5 verse 20. So, balik tayo. Ibinigay ng Diyos ang kautusan para ipakita sa mga tao na marami ang kanilang pagsuway. So, the commandments were given to the people of Israel para makita nila ang dami ng kanilang pagsuway. Sapagkat mahirap talaga sundin ang 10 Commandments even sa ating kapanahonan. We have not the Holy Spirit. Nasa atin na ang tagatulong, pero hindi pa rin natin kayang masunod. At ang mabigat ito, sabi ng salita ng Diyos, if you violated the least, isa lang ang iyong hindi nasunod, you have violated all the commandments and rules and regulations. Okay. Sabi dito, ibinigay ng Diyos ang kautusan para ipakita sa mga tao na marami ang kanilang pagsuway. At nadadagdagan pa nga dahil sa kautusan. Pero, kung nadadagdagan ang pagsuway, higit na nadadagdagan ang biyaya ng Diyos. Sabi doon, if sins abound, grace abound all the more. Kung sabihin, tingnan ang bait-bait ng Diyos. Kung dumadami man daw ang ating pagsuway at pagsanarsan, lalong higit na dumadami ang kasaganang kanyang biyaya. Sapagat nais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya at makapiling natin siya sa kanyang pagbabalik. Certainly, God is coming. Katulad ng propesiya ng pagparito ng tagapagligtas. It has been written, God is coming back. 21. Kaya kung paanong naghahari ang kasalanan at nagdudulot ng kamatayan,
Ganun din naman, naghahari ang biyaya ng Diyos at nagdudulot ng buhay na walang hanggan. At dahil sa ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, itinuring tayo na tubig ng Diyos. Pili ko lang pa natin ang Panginoon. So your salvation is not through your good works. Hindi ikaw ang gumawa. Ito'y regalong kaloob ginawa si Kristo para sa atin. Ang response mo ay tinanggap at kinilala ang ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo at tayo ay naging anak ng Diyos sa pananalig natin. Okay. Now, going to our topic today, introduction na po yan. Balikan natin ang verse 1. Kaya kadugtong nito, ano ngayon masasabi natin? Nagtanong si Pablo, magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para lalong magagdagan ang biyaya ng Diyos sa atin? Kasi kanina narinig natin na kung dumadami ang kasalanan, mas higit na dumadami ang biyaya ng Diyos. Ngayon na mo, na gayon ang kasaganan ng biyaya ng Diyos, magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para lalong madagdagan ang biyaya ng Diyos sa atin? So sinagot din niya sa verse 2. Aba, hindi maaari. Namatay na tayo sa kasalanan, kaya hindi na dapat mamuhay pa tayo dito. Can you say amen? Amen. Hallelujah. At tinutukoy sa dalawang verse na ito ay ang relasyon natin sa kasalanan. Before we meet Jesus, sin was our master. Nung wala pa tayo ugnayan kay Jesus Christ, before we become born again, tayo ay alipin ng kasalanan. Sin was our master. We were enslaved to sin. We have no ability to say no to sin. Hindi natin kayang tanggihan. Sapagkat yun ang nananatili sa akin. All life natin ay alipin. Slave. Ang slave ay walang ginagawa kundi sumunod. At yun ang kalagayan natin. Nung wala pa tayo relasyon. Yan ang dati nating relasyon sa kasalanan. Kaya sabi sa Episodos 1 and 2 ay ganito sabi. Noong una, itinuring kayong patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Noong una, no? Namatay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas. Ang nagpamanildo sa atin si Satanas na wala pa Kristo sa buhay. Ang hari ng mga espiritong tumikilo sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Pero ngayon hindi na tayo alipin ng kasalanan. Can you say amen? Amen. Sin has no dominion over us because we are now with Christ. At si Kristo ay atin ang Diyos, Panginoon at sarili at nagpapagpaligtas. Iba na ngayon tayo. Tayo ngayon ay we are no longer slaves. Ibig sabihin, pwede ka nang tumanggi. We have now the choice. Dati, kung wala Kristo sa buhay mo, wala kang option to say no. But now we have. Because Christ is with us. Katulad ng awitin, as you speak Jesus, the power of sin ay nawawala. Anxiety, nawawala. Masamang isipin, mawawala as we use the name of Jesus. You have now the option to say no to sin. Sometimes our old life, ibig sabihin, kahit tayo nasa Panginoon na, sabi ng Galatians 5:17, may naglalabang dalawang persa. Yung ating all, our flesh, and the Spirit of the living God that is in us. Kaya we are namamanik ang Diyos na tayo lumakad
ayon sa newness of life. May bagong buhay na tayo kay Kristo. Lumakad tayo ayon sa bagong buhay. If anyone is joined to Christ, he is a new creation. The old was gone. Behold, the new has come. At yun ang dapat nating paglaban. Another question of Paul is in verse 3. Hindi nyo ba alam na noong binabautismuhan tayo kay Hesus Kristo, nangangalaga ito na kasama tayo sa kanyang kamatayan? Ibig sabihin, inako ni Jesus ang pagbabayad sa ating mga kasalanan. Namatay siya para sa atin. Jesus paid the penalty of sin at kasama tayo niya sa kanyang kamatayan. To continue, in verse 4. Kaya noong bautismohan tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya. Kung paanong binuhay muli si Kristo sa mamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mabuhay sa bagong buhay. Ang bautismo na tinutukoy dito ni San Pablo ay hindi yung ginawa natin kamakailan na ilulubog. Although it is related, ang spiritual na kamalayan na tinutukoy dito. Spiritual na kamalayan na tinatawag. Marami ang bautismo. Baptism in the Holy Spirit, baptism by water, or immersion in water, and immersion sa suffering is also baptism. Kung nakaranas na kayo at kayo lumago, hindi kayo may pagsubok tulad ni Paul. At tulad ko sa ating bankruptcy, kaya ako naging pastor, Minister at naging pastor Paul. I have received what we call this immersion to Christ in suffering. So baptism yun ang tutukoy ni San Pablo yung how will, kung ba na tayo na-immerse, paano ba tinanggap si Kristo sa buhay mo? Kaya nga yung baptism sa water, hindi ito mag-aalis, hindi ito mag-iligtas sa atin. But the reality na ikaw ay naging Kristo, you will immerse or die with Christ. Yun ang tinatanggap mo na ikaw ay sumuko na. You have a surrendered life to Christ. At tinanggap mo siya bilang Panginoon at Hari ng iyong buhay. Yun ang baptism sa Espiritu. Kaya nga, ang baptism by immersion na ginagawa natin sa water, na parang hiyalang natin ng tubig ay isang libingan, ay it is what we call this an act na pinoportray mo yung naggawa sa buhay mo na ikaw ay namatay na kay Kristo. At isinisirimin mo, ginaganap mo yung public declaration. Kasi kung ang baptism sa water ay magliligtas, hindi ka na kumuha kahit sino, tinublog mo. At baptism mo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu at ligtas. Pero hindi. You must have a personal encounter with God. Nagkaroon ka ng personal na nakatagpo mo katulad ng nangyari sa Damascus kay San Pablo, na si dating persecutor ni Christ na bago siya. That is baptism. He was immersed with Christ. Kaya tayo mga Kristiyano ay alam natin na namatay na ang dati nating pagkatao, napako sa krus, nalibing, at nagkaroon tayo ng bagong buhay. Yung resurrection naman, ay ito ngayon, it's now, it's preparing to now. Not just for the future. We have a resurrection with Christ because we were immersed in Christ. Ang ating resurrection ngayon ay, tayo ngayon ay may bago ng buhay. Namatay na tayo dati. At tayo ngayon may bago ng buhay kay Christ. Can you say amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sabi sa Ephesians 2:10 ganito, nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noong ipa'y itinalaga na ng Diyos na gawin natin. Pwede na tayo kumante. Hallelujah. Verse 5. At kung nakasama tayo sa kanyang kamatayan, tiyak na mabubuhay tayo muli tulad ng muling pagkabuhay niya.
Pagkat kasama tayo sa kanyang kamatayan, ang masasama nating hangarin at pagkaalipin sa kasalanan ay kasama sa kanyang pagkamatay. Now, united by faith in His resurrection life, we have unbroken fellowship with God and freedom from sins that falls on us. Hindi na nawawala ang ating komunikasyon sa Diyos. Sometimes we cooperate with our flesh or old self. Sometimes nagkakaroon tayo ng kagalakan we enjoy the pleasure of committing sin. We enjoy the pleasure of sin. But that is just temporary. Because we are a new creation, napipighati na ikaw. And God has given us an antidote. Lapit sa Panginoon. 1 John 1:9. Dapat ang Diyos na pag tayo lumapit sa Kanya, sapagkat tayo ay hindi perfecto. Walang perfeksyon. Ang perfecto natin ay darating pag dumating ng ating Panginoon. Habang tayo naglalakad sa daigdig na ito, magkakamali tayo. Ang mga kalalakihan titingin sa magagandang babae, magkakasala tayo sa mag-isipagpilin. Magagalit tayo. Kailangan nyo, na-interpret ni Jesus Christ doon sa Matthew 5, na ginagalit mo, you are a murderer. At kung tumingin ka ng mahalay sa isang babae, you are an adulterer. Mangyayari sa Kristiyano. Pero, habang tayo ay nagiging lifestyle natin ang paghingi ng tawad sa Panginoon, lifestyle natin na ikumpisan natin sa Diyos at humingi tayo ng tulong mapaglabanan ang laban ito. Naroroon ang biyaya ng Diyos. Malaki ang biyaya ng Diyos. Tayo be lifestyle of repentance from time to time as we commit sins, we repent to God. No? The invitation or the appetite to commit another sin or habitual sin ay mababawasan. Can you say amen? Hallelujah. Verse 6 to 7. Sabi diyan, alam natin ang dati nating pagkatao ay pinako na sa krus kasama ni Kristo para mamatay. Kaya hindi na tayo dapat alipinin pa ng kasalanan. Sapagkat ang taong patay na ay malaya na sa kasalanan. Alam niyo, in slavery, we have no choice but to obey. And the only option is to die. Ang bihat, ang alipin, halimbawa, sa present world exist natin doon sa Arabian Peninsula o doon sa Gulfo, kaya tawag na Persian Gulf States sa history. May Kuwait, may Saudi Arabia, may Qatar, whatever it is. Uso diyan, tradition diyan ay bibintahan. Binibinta para bang auction. Binibinta ang mga tao para they are sold to slavery. That's like what happened to Joseph. Wala kang magagawa kundi sumunod. At kung dumating ang kamatayan, that is the only option. O solution to them. Pagpatay na, they are no longer obligated to obey. Hindi na sila required ng buhay. Patay na nga. The power of sin over us died with Christ on the cross. Yung kapangyarihan, kaya natatanggihan mo na eh. Noon hindi mo kayang tanggihan. But now that we are with Christ, the power of sin
Ibig sabihin, sarili mo na yun, binibigyan ka na ng kwan. Pwede ka na tumanggi, nakakatanggi ka na. The power of sin over us died with Christ on the cross. Ang ating makasalanan pagkatao o palingkasan nating makasalanan na naman na kay Adan died once and for all. Kaya tayo malaya na. We are free from the power of sin. Hindi nga lang tayo matanggi. Kaya sabi ko, sometimes we enjoy the pleasure of sin. It's a choice. However, biyaya ng Diyos for us. Have a lifestyle of the Lord so that your appetite to commit that sin again ay nawawala. The power of sin refers to our rebellious, sin-loving nature inherited from Adam. Though we often cooperate with our sinful nature, nakikiugnay tayo sa gusto ng ating laman, it is not us. Hindi na yung tayo. Yung ating new nature, hindi na yung ating new nature. Hindi na tayo yun. But the sin in us that is evil. So chapter 7, susunod na katakaw na ako tuturo ko yung chapter 7. It's all about pagtanggi. Bakit hindi ko magawa ang gusto kong gawin at ang gusto kong gawin ang nagagawa ko'y masama. So next chapter yun. Pero tuloy natin ito. The power of service to our rebellious sin-loving nature inherited from Adam. Though we often cooperate with our nakikisama tayo, pinibigyan natin ang ating old life, yung sinful nature, it is not us, hindi na tayo yun, but the sin in us that is evil. Nasa laman yan. Sabi na isang preacher ng Chitsa, sabi ka dito nung magkasala daw si Adan, tayong lahat, nawala espiritu ng Diyos. Wala na. Putol na ugnaya sa Diyos. At katulad natin, hayop. Meron din konsensya, nagagalit din, meron din nakakaunawa din. Tayo daw ay animal, just like the animal, with no spirit of God. Pero buhay natin. At sunod-sunod lang tayo, ang ating isipan ay tumutulong sa gusto ng ating laman. Alam natin ay regulated ng 5 senses. Alam natin ba? Nakita, naamor, nabinig, nabinda. Kung anong gusto doon, ang ating may nakahupak doon, sunod-sunod lang. Kaya makatulong ang dalawa, walang tagasaway. At walang kapangyarihan sumabay sapagkat tayo ay gusto. Craving ng laman din sa gusto. Ilong buhay natin. But now that we are in Christ, that power has been seized o terminated o perished na wala na yun. Nalibig na yun. Through faith in Christ, we stand righteous before God. We are no longer slaves and we can choose now to live for Christ. Galatians 2:20. It's no longer I that live, but Christ live in me. Although nilong pa tayo dito, nasa laman tayo. Wala pa tayong glorified bodies eh. Yung nga inihintay natin, pag binigyan na tayo ng heavenly suit o paglangit na kasundan, hindi na magnanasa ng masama. Ngayon, magnasa man ng masama, pig ka na tumanggi. Wala pa ka natin at may makaw. May kapangyarihan na tumanggi. Hallelujah. Verse 8. At kung namatay tayong kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay din tayong kasama niya. 9. Wala nang sabi na. Sapagkat alam natin si Kristo yung muling nabuhay at hindi na muling mamamatay, wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Hallelujah. Minsan lang siyang namatay para sa kasalanan ng mga tao at nabubuhay siya ngayon para sa Diyos. Sabihin, dahil sa kamatayan ng ating Panginoon Kristo at kanyang muling pagkabuhay, hindi na tayo takot
kung dumating man ang kamatayan. Ito'y maaari sa ating panahon. Pero hindi pinagdidikdikan ni San Pablo sa persecuted church. Sapagkat si Nero ay naghahanap ng mga Kristiyano papagaling. Pinalalakas ni San Pablo na kung dumating man ang kamatayan, hindi tayo matakot. Kasama natin siya sa lahat ng oras, sa bawat minuto at panahon. That assurance pleased us to enjoy with Him and to do His will. Sabi na kahit pa magulo, kahit pa ang mundo ay ito na nangyayari sa atin. Tumataas ang mga bilili, tumataas ang kahirap, minsan milindo, also may smarts. No? Tuloy lang tayo to do God's will. At mag-enjoy tayo sa kanya. Sabagat assurance na kasama natin siya sa lahat ng sandali. Bawat minuto, bawat segundo, at sa lahat ng panahon. Umulan man o umaral. 11 to 12. At dahil na kay Kristo Jesus na kayo, ituring ninyo ang inyong mga sarili na patay na sa kasalanan at nabubuhay para. Well, verse 11 and 12 and following is at the application. Ito ba yung gagawin mo? This is the application. No? Okay. At dahil na kay Kristo Jesus na kayo, ituring ninyo ang inyong mga sarili na patay na sa kasalanan at nabubuhay na para sa Diyos. Can you say amen? Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawan ay kamatayan para hindi na ninyo sundin ang mahasamang hilig nito. Believe that you have been set free from the power of sin. You got to believe. Tunay yun sa pagkatay Kristiyano. Malaki man ang nagagawa natin pagkakamali. Still, you are Christians. Because sa ikabutura ng iyong puso, kilala mo at pinapanganuan mo ang ating Panginoon sa Kristo. But we got to live a victorious life. Hindi independent tayo. Huwag na natin palamangin kung iwasan na natin ang gusto ng ating sarili. Let God increase in your life as we increase. Your new relationship is alive to God and dead to sin. And dead to your old ways. Inyo natin ba kombinasyon? Yan ang nariyan na eh. Ginawa na ng Diyos na ikaw ay mananagumpay. Na kaya mo na paglabanan ang kapangyarihan ng kasalanan tumutok sa iyo. At kala mo na rin paglabanan ang sarili mo na nagnanasa ng masama. You got to believe that you have the power, you have the victory na ginawa na ang ating Panginoon. So, choose not to sin anymore. Galatians 5:1. Pinalaya na tayo ni Kristo sa ilalim ng kautusan. Wala tayo sa law of sin and death. No? Kautusan is a law of sin and death. Pag nakasala kami parusa, tumanggap na ng parusa ang ating Panginoon sa Kristo. Tapos na yun. Tiklop na yun. Yung law of sin and death, no? Violation sa law, kamatayan. Tapos na. Okay? Kaya nang manindigan kayo sa pananampalataya niyo at huwag na kayong magpaalipin ulit. Therefore, may posibilidad, ibig sabihin, kaya sinasabi ko sa Pablo, may posibilidad na maalipin tayo muli if we choose to. Hindi tayo matalo muli. Pero hindi na mawala pagkakristyano mo. Sa langit ka pa rin pupunta. Kaya may pagpalit ng Panginoon, may mga preview tayo, may crown eh. No? So, ibig sabihin dito, pwede tayo maalipin muli, pwede tayo matalo kung tayo ay pinili natin. Ginusto natin. Pero the Word of God declares in John 8:36, sabi dito, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Yan ang pinali noon eh. Malaya ka na kapatid. Yes, gumagawa ka ng kabulastugan, pagsalasan at kasalanan.
malaya ka na rin. You have the freedom to choose not to continue sinning. Because God's declared, by the time that you accepted the Lord Jesus Christ, and you know that He died for us at the cross, na dapat sana ikaw mamatay, and you believe in what He has done, you believe in the finished work of Christ, and you accepted Him as your Lord and Savior, you have been set, declared, set free. Kinatawad ka, matubig ka. 13. Huwag na niyong gamitin ang alinmang bahagi ng inyong katawan sa paggawa ng kasalanan. No? Application pa rin ito. Sa halip, ialin ninyo ang inyong sarili sa Diyos bilang mga taong binigyan ng bagong buhay. Ilaanin niyo sa Diyos ang inyong katawan sa paggawa ng kabutihan. Kaya na si Amen po. Ang ating katawan, o ang ating kasanayan, skills, mga kakayanan, at mga katawan parts of our body ay magagamit bilang instrument of service to God. May mga skills ka. May mga kakayanan. At maging sarili mo. Gamitin mo as best to God. Salamat sa ginagawa ng ating mga gitarista, ating mga manghanta, ating mga pastors, nagmamaneho, sumasama sa Bible study. Bigyan natin ng break. Na tayo man mismo, pag-amit natin ang kaloob na kalakasan ito, kaloob na kaloob ito, ating mga tawan sa pag-servisyo, pag-deliver sa Panginoon. Verse 14. Sapagat hindi na dapat maghari pa sa inyo ang kasalanan dahil wala na kayo sa ilalim ng kautusan kundi sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Ito magiging pasimula sa susunod na pag-aaral natin. Maaring sa makataon pero susunod-sunod ito. Sa biyaya ng Diyos, kundi sa ito. When we were under the law, sin was our master. The law does not justify us or help us overcome sin. Ibig sabihin, hindi nagpapadal sa ating kailanman ang batas. But now that Christ is our master, He gives us power to do good rather than to do evil. Amen. God bless. Okay. Purihin ang Diyos, tayo manalangin. Tayo nagkakaroon. Amang mapagmahal, salamat po sa malayang sandali. Panahayag ang iyong kalooban para kami naman ang palataya ay hindi maging nominal question lang kung hindi kami lumago at magamit sa servisyo para sa iyo. Mapagpala po kayo. In Jesus' name. Amen. Wala ko tayo sa communion. Kailangan natin ang ating communion elements. Ang ginagawa natin communion habang ng Panginoon ay isinasadula natin yung tinapos na gawa ng ating Panginoon sa Kristo sa Krus ng Kalbaryo. At dito ay inapo niya ang lahat nating kasalanan. Siya nagbayad. So, nung gabing bago siya treasury, yung huling hapunan, yung huling hapunan yun ay nagko-coincide sa celebration ng Passover. Yung celebration ng Passover, nung parang lumaya ang mga Israelita sa kamay ng mga Egyptian for 400 years, sila ay nagpatay ng tupang malandunis. Inaalay sa Panginoon, kinain ng laman at ang dugo ay ipinahid sa mga doorpost, mga tahanan at mga bintana. At pagdating ng Espiritu ng kamatayan ay naligtas. Sila, lahat ng panganay na anak ng mga Israelita naligtas. So, ang hapon ng Panginoon ay itinapon sa Daily Celebration. Kaya binangga sa upper room. Tulad na ng ating Panginoon, kumuha siya ng tinapay.
Itinaas sa Panginoon at pinagpasalamat niya. Kanyang pinagpira-pirasyon at binigay sa mga disipulo at sinabi, tanggapin ninyo ito kanin, ito ang aking katawan. Bilang pag-alala sa akin. Ginagawa natin ito mga kapatid para alalahanin natin yung sakit o sakripisyo ng kanyang tinamo. Pagkat ang kabayaran ng kasalanan niya mata, siya umako. Siya iba na. Pero ginawa niya yun para sa atin. Katabi natin. As we partake this bread, we are remembering the sufferings of the death of Christ on the cross for in our life. Pagkatapos nila kumain, kinuha niya ang saro ng inumin at sinabi, ang sarong ito ay ang aking dugo, ang mabunggo sa kapatawan ng kasalanan ng lahat ng tao sa lipunan. At ito ang bagong kasunduan na pinagtitibay ng aking dugo. Kaya tayo nasa law of grace, biyaya ng Diyos. Grace means unmerited favor. Hindi karapat-dapat nagkasala tayo, pero hindi tayo napupunta sa langit. But Jesus Christ, once and for all, biniyaran niya ating mga salamat. Past, present, and future. We have been set free. We are free indeed. Because of God, the Lord Jesus Christ. Nakapin natin. The word of the Bible is that we are freely forgiven by the blood of the Lamb. Pagin ang Diyos. Amen. Are you all feeling blessed? Amen. Tunay nga po na tayo ay pinalaya na ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. At ngayon po ay tayo nabubuhay para magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. At tayo po ay tumatakbo sa Diyos hindi dahil tayo ay perfecto o hindi dahil sa ating mga mabuting gawa, kundi dahil lamang sa kabutihan ng ating Panginoon, sa nagawa ng ating Panginoon Jesucristo sa krus, namatay siya sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Kaya naman tayo pong lahat ay nandito, nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen? Amen. Dako po tayo sa ating covenant. Kami ay nagpasya. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa ating dibdib at sabay-sabay po natin bigkasin ang ating covenant sa bilang na 3. 1, 2, at 3. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasya magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Meron po ba tayong mga newcomers sa ating church? Pwede na po tayong magsiupo. Meron po ba mga newcomers? Ayan, mukhang wala po. So, dadako na po tayo sa ating mga announcements. First in the line, meron po tayong Sunday School. Every Sunday service, ito po ay for kids for ages 3 to 11 years old. Dito po sa ating Sunday School ay tinuturuan po ang little kids po natin about the Word of God. And we also have volunteers ng mga teachers na nagtuturo po sa ating mga kabataan. So kung meron po kayong mga kamag-anak, kung meron po kayong mga pinsan or mga anak po, eh pwede niyo po silang dalhin sa ating Sunday School. Blessings in the Word Community Prayer are every Tuesdays from 5:30 p.m. to 7 p.m. You are free and you are welcome to attend po sa ating prayer. Blessings in the Word Community Weekly Youth Fellowship via Zoom every Saturdays 8:30 p.m. po siya ginagawa. And meron din po tayong Sunday worship services yung ginagawa po natin every Sunday. Meron po tayong morning fellowship from 9 a.m. to 11 a.m. And kung hindi naman po kayo free
worship at 7 p.m. to 8:30 p.m. Host a home prayer meeting for your family. So kung interested po kayong magkaroon ng gawain sa inyong mga tahanan, meron po tayong home prayer meeting, and you can follow the guidelines sa ating FB group and page, Blessings in the Word Community. And for our exhortation to give, may we call on Sister Baby. Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Napakaganda po ng mensahe natin sa araw na ito. Napakaganda ng pamahagi sa mga tao na hindi pa nakakilala kay Lord na hindi nila alam na sila pala ay malaya na. At gaya na nasabi doon sa verse 13 na bilang pasasalamat, dapat lang natin ipagkaloob yung ating sarili. Anong dapat natin ipagkaloob? Yung ating oras, yung ating talento, at yung ating mga pag-aari. Kaya dito po papasok yung ating living. Ang napili ko pong mensahe sa araw na ito ay sa Kawikaan 11:24-25. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Nakita ko po dito sa verse na ito yung dalawang katangian na dapat natin gawin. Ang pagiging mapagbigay at ang pagiging matulungin. Nakangkutin din po dito sa verse na ito yung mga benefits na ating matatanggap. Minsan po naisip na po ba natin na bakit nga ba tayo binibigyan ng Lord? Bakit ba na tayo binibiyayaan? Ito na po yung kasagutan. Kasi gusto po ni Lord, ipamahagi natin. Bine-bless na tayo para maging blessing din tayo sa iba. At nakaangkop din dito sa verse na ito, yung dalawang katangian at yung mga benepisyo na ating matatanggap. May mga benepisyo po ako nakita dito. Isa po yung sa pagbibigay, nagiging katulad tayo ng Diyos. Si God po yung pinakamagandang example ng pagbibigay. Kasi totoo lang siya ang pinakamaraming maibigay sa atin. Siya po yung, kaya tayo na dito ngayon, pati yung anak niya. Sa pagbibigay, napapalapit tayo kay Lord. Kasi sabi na, God loves a cheerful giver, diba? Mahal niya yung mga taong mapagbigay at tumutulong sa kapwa. Sa pagbibigay, nabibigyan natin ng pansin yung mga bagay na mahalaga at hindi mahalaga. Yung mga worldly at mga hindi dapat na natin ginagawa. Mga dapat ang pinag-iipunan natin yung panglangit, hindi yung dito sa lupa. Dahil di ba may verse na yung panglupa, nananakaw, nasusunog, at nalulunod, nabubulo. Pero yung sa langit, panghabang buhay po yun. Kaya yun po ang dapat natin pinag-iipunan. At yun po ay dahil sa pagbibigay natin, makakatulong tayo na maraming makapakinig ng mga salita ng Diyos. Sa pagbibigay, tumitibay din po yung pananampalataya natin. Kasi naisip natin, kahit magbigay tayo, hindi tayo pinagpupulang ni God. Di ba pinakamagandang example yung mga tao sa Macedonia na kahit mahirap sila, nagbibigay pa rin sila. Sa pagbibigay, nagkakaroon tayo ng investment. Kaya na sinabi ko nga, nag-iipon tayo. Mag-ipon tayo sa langit, hindi dito sa lupa. Sa pagbibigay, tayo lalong pinagpapala. Kaya tayo narito ngayon dahil sa blessing, kaya tayo nakapagbibigay dahil sa magiyayang pinagkakalog na sa atin. At sa pagbibigay, nakapagdudulot tayo ng kasiyahan at nakatutulong tayo sa iba. Nabasa ko po sa isang libro na yung giving pala ay 2,162 times na sinabi sa Bible. Kaya ibig sabihin yun yung paalala ni Lord, 2,000 beses niya tayong pinapaalalahanan na tayo ay magbigay. At sa pagbibigay ng po, may 3 klase ng pagbibigay. Meron po yung proportional. Kaya sabi natin, proportional giving na ito lang ang tanggap ko, kaya ito ang bibigay ko. Meron plan giving na ito yung para sa ilaw, ito yung para sa church, ito yung para sa, diba, plan giving yun.
Pero yung pinakamaganda yung pre-committed giving. Kasi ito po yung faith. May faith ka, magbibigay ka dahil alam mo hindi ka pagkukulangin ng God. Kaya kayo po ang mamimili ko yung 1, 2, 3. Sige po, hawakan na po natin mga kayo. Dakilang Diyos, ikaw ang Diyos ng kasaganahan. Dahil sa iyo dakilang awa, sobra-sobrang biyaya ang pinagkakaloob niyo sa amin. Sa araw na ito, inihahandog namin ang mga kaloob na itong kalakip ng may pasasalamat at pagsamba sa inyo. Tanggapin niyo po, gamitin para sa kaliwalhatian ng inyong kaharian. Ito po ang isang dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. By the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, the friendship of the Holy Spirit, mapasan yung lahat, today and forever. You are blessed to be a blessing. In Jesus' name, Amen.